Good morning po sa inyo lahat. Isa pang muli yugto ng ating daily Bible blessings. Pamagat po ng ating aralin ngayong umaga ay ang ating dakilang Panginoon. Ang ating dakilang Panginoon. Hindi po nakalungkot na may mga taong naniniwalang ang ating Panginoon daw ay isang tao lamang at hindi daw siya Diyos. Ito po ay pawang kasinungalingan. Dahil po ang ating Panginoong Yesus ay ganap na tao at siya rin po ay ganap na Diyos. Mula po sa unang kapitulo ng Aklat ng Pahayag, ating makikita roon ang kadakilaan ng ating Panginoong Yesus. At sa verse 5, siya po ang pinuno ng mga hari sa lupa. At sa verse 7, ating Panginoong Yesus ay dating siyang nasa mga alapaap at makikita na lahat. Pati ng mga sumibat sa kanyang tagiliran, at tatangis ang lahat ng lipi sa lupa dahil sa ating Panginoon. Ano ba sa verse 18, sabi po roon, ang Panginoon Jesus ay ang simula at ang wakas at ang nabubuhay. Sabi niya na, namatay ako, ngunit tingnan mo, ako ay buhay ngayon, at may tiling buhay magpakailanman. Nasa ilalim ng aking kapangyarihan, ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Kaya po ating makita mananal dito ang ilang mga katangian ng ating Panginoon Yesus, nagpapahayag ng kanyang pagka-Diyos at kadakilaan. Siya naghahari sa lahat ng mga hari sa lupa. Higit pa siya sa lahat ng mga namumuno ng mga bansa. Babalik siya sa kaluwalhatian upang maging tagahukom ng lahat ng mga tao. Siya ay walang hanggan, Panginoon po siya hanggan, at siya ay nasa nakaraan, nasa kasalukuyan, at nasa hinaharap. At siya ay naghahari sa lahat ng lugar at kalagayan, kasama pati sa kamatayan, at sa daigdig ng mga patay. At ating Panginoon sa mga minamahal ay ang ating sariling tagapagligtas, Panginoon at Hari ng ating buhay. Ngayon po, kung ang Panginoong Yesus ay ang Hari ng lahat ng mga bagay, lalo dapat natin siyang kilalanin bilang Hari ng lahat sa ating buhay. Kaya mga minamahal, di ba bang lagi at araw-araw natin kinikilala ang kadakilaan ng Panginoong Yesus at ang kanyang pagiging Hari at Panginoon ng ating buhay. Maraming salamat po.